We all know that one of the challenging part of being a seller is pricing your products right. I will be showing with you my own pricing strategy, and then later I will discuss it in detail. For those people na hindi alam kung ano yung business ko, I sell handmade flowers, mix flower, fuzzy wire. Ito yung amount per piece. Dito siya nakuha. Kasi ililist ko dito kung magkano yung product pag binibili ko. Then, kung ilan yung nagamit ko, and then, times lang yan. So, ililist lang. Tapos, nandito yung total amount, plus yung labor, at saka yung other fees. Understanding your cost. We have to account yung materials, packaging, platforms fee, yung sa Shopee and sa TikTok, ayun kung meron di kayo sa Lazada, and then yung labor fee, and then yung under miscellaneous fee like tax, kung registered na kayo, and then of course, yung markup o yung gusto mong kitain. Market research and psychology of pricing. Kailangan mong i-research yung nasa market mo, yung competitors mo, lalo na sa mga online platform, kasi labanan talaga doon ng price. Kaya ayoko din talaga masyadong mataas naman yung presyo kasi hindi na sa akin bibili yung mga customers. Minsan, kahit 1 peso difference lang yan, malaking bagay na yun sa mga customers. So, if makita nila, mas mura dito, dito na lang din ako bibili. Understanding your unique value proposition. So, yun yung mga special skills or like qualities na ikaw lang ang nag-offer. For example, in my case, madami nang nagtitinda ng handmade flowers like yung fuzzy wire, satin, mga ganyan. Pero bihira yung wood flowers na bouquet. So, I think that's yung special skill ko. Pag nakikita kong madami akong competitors, gumagawa ko ng at least 2 to 3 unique qualities. Like, sa kanila hindi mabango. So, lalagyan ko ng mabango, lalagyan ko ng beads na another designs na hindi naman talaga importante. Pero, sinasadya ko siyang gawin para nga mas maging elevated yung product ko dun sa competitors. And then, size perception, very true to. People see yung mga bigger items as more expensive. Tapos, kapag small is less expensive. Kaya, before, ang product ko talaga is beads na accessories. Pero, lagi akong nahihirapang isell sila kasi nga, maliliit lang eh. So, parang, pag pipresyuhan mo siya ng tama naman, like, according sa labor, according sa materials na ginamit, as people will see it as parang overpriced kasi nga, ay, ang liit lang naman yan, tapos ganun na yung presyo. And presentation affects perceived value, lalo na sa mga online platforms. Kasi diba, hindi naman natin nakikita yung pinaka-product sa physical. So, labanan din talaga ng pinaka-cover kapag parang mas professional and mas sophisticated yung pagkakapicture mo ng product mo, mas madami makiklik doon. And kapag nag-click sila, syempre, high chance na bibili na sila. Kaya, lagi ako nakipicture sa outside kasi yung natural lighting, mas maganda talaga. And, ayun, sinasadya kang pumunta sa mga magagandang place, sa mga mall, sa yung mga rooftops, ganyan, kahit na extra effort siya kasi babalik din naman yan sa'yo after dahil mas madaming makiklik dun sa product mo. Pricing formula breakdown. I will share with you na yung spreadsheet ko kung paano ako nagko-compute ng price. Real products ko to guys, kaya makikita nyo kung ano yung pricing ko. So, kayo na bahala mag-judge kung overpriced ba ako, sakto lang ba, or like, mababa yung price ko. Okay. COGS is cost of goods sold. Ito yung pinaka-amount niya kapag ginawa. So, okay. List ko muna yung mga materials na ginagamit ko. Ito silang lahat. And then, amount per piece. So, ito siya. Sinusulat ko din yung date. Para alam ko, ito ba yung recent kong purchase? Ito ba yung recent amount niya? Kasi, di ba minsan, tumataas yung presyo. Para alam ko if kailangan ko na siyang i-update. Okay, medium flower, nabili ko siya kay Blessy, yung kahit bahay namin. 6 pesos isa, walang shipping fee kasi kahit bahay ko lang naman. So, it means, 6 pesos siya per piece. So, yun na, alam na natin na 6 pesos siya. And dahil 2 pieces wood flower yung bouquet, so, dalawa yung nakalagay dyan. Kung hindi pa kayo masyadong marunong sa Excel or sa Google Sheet, let me know. So, ituturo ko yung mga basic formulas. And then, ayan, same with the other products, ganun lang ulit. Ito, wrapper to, so hindi ko naman nagagamit yung buong piece ng wrapper. So, di ba, ano lang naman, maliit lang naman yung bouquet. So, yan. 2.8 lang yung nagamit ko. Kaya, mangyayari dyan, 3.15 times 0.25. Ganyan. Okay?
So, gets nyo na yung sa part na yan. And then, total amount is 82.04. Para makompute natin kung magkano yung magiging markup niya is ganito yung ginagawa ko. Sa pinaka amount of materials lang ako nagma-markup. So, in this case, times 2 yung ginagawa ko. And then, tsaka ko i-add yung labor at tsaka staff's salary. So, ganyan. Ito yung magiging price niya. Ang magiging income ko lang dyan is 27. Paano ko siya na-compute? Kasi yung 218, yung 109 minus 82. So, yan siya. Kumita ko ng 27 or like 30 pesos na din. Pag wholesale price naman is, mas mababa yung percentage ng markup ko. 1.7 lang. Same process, plus labor, plus staff's salary. So, ganyan. Pag sa Shopee siya, tsaka sa TikTok, hindi na ako nag-a-add ng another markup doon. Kung ano yung price na binili ko dun sa box, yun na yun. Yun na yung magiging add sa customer. Dito, di ba, 110 yung pinaka SRP. So, add lang tong mga materials. So, ganito. Sum nitong mga materials and then plus yung SRP. Ganyan. So, ang total price ng 2 pieces wood flower ko sa Shopee is 186. Pero if sa Facebook nila bibilin or like sa physical, like mag-walk sila sa bahay namin, 110 yung price niya. Okay. So, try naman natin dito sa mix fuzzy wire. Mga materials niya, fuzzy wires, yung wrapper, glue stick, mga ganyan. Konti lang siya, pero ang malaki dito is yung labor kasi from scratch ako yung gumagawa. Matagal siyang gawin kasi mabusisi. So, mura nga yung materials niya, pero doon siya babaw sa labor kasi more than hour ko siyang ginagawa. Ganun pa din yung process. Lalagay mo kung anong amount nung fuzzy wire per piece, and then kung ilan yung nagamit mo, and then times, and then yun yung pinaka-amount niya. And then, para makuha natin yung pinaka-price, here, times lang ulit yung amount ng materials times 2, and then plus labor and then yung other fees. So, ganon. Sa other fees pala, nandiyan na din yung sinasabi ko kanina na miscellaneous fee, like yung tax. So, 209, ang kita ko doon ay 52 pesos. Yan. Kapag wholesale price, like madaming binili or like reseller, mas mababa, 194 na lang siya. And then, kapag Shopee ulit, same box naman ginagamit ko dun sa wood. So, same lang sila ng pricing. Mas mataas lang yung commission fee kasi the more na malaki yung product mo dun sa Shopee or sa TikTok, syempre mas malaki yung commission na kukunin ng platform. 18% siya. Kasi, hindi ko talaga sinerge ano exactly kasi paiba-iba din naman sa search sa Google kung ano ba talaga yung percentage ng platform. Kaya doon ako nagbabase sa nakikita ko dun sa sa app ko na ito yung amount na binawas nila. Para kinumpute ko lang ilang percent ba siya. So pag nakita ko nagbabago-bago na naman yung kaltas nila. So syempre kukumpitin ko naman yun para ma-update ko nga itong sa pricing ko dahil hindi tayo pwede magpalugi na sa Shopee at sa TikTok na lang napupunta yung kita natin. So don't be like that. Kasi tayo lang din magiging kawawa. And then, ito yung dito sa taas. Wala lang to, parang summary lang siya para makita ko na, pag 2 pieces wood, ito yung kita ko, 28 pesos. Kapag 4 pieces wood, 50 pesos. Kapag 7 pieces wood, 96. Kapag fuzzy wire, ang kita ko ay 52. Bukod doon yung labor kasi sinadya ko siyang iba dahil yun yung tamang way. Dahil hindi naman at all times tayo ang mga sellers gagawa ng lahat. Kailangan natin siyang i-consider kasi sa future, kapag lumalaki na yung business, maghahanap na ako ng labor, maghahanap na ako ng mga staff. So, if hindi ko siya i-account ngayon pa lang, mahihirapan ako in the future. Okay? So, I will link this spreadsheet sa description box kung gusto niyo siyang gamitin. Although hindi to professionally made kasi gawa-gawa ko lang to. Pero it works for me. More than a year ko na siyang ginagamit. Okay? Feel free. And i-change nyo lang yung mga materials kasi materials ka nandito. That's it. I hope that you found this video helpful and I am rooting for you guys. I'm so proud of you na napunta dito sa video na to kasi ibig sabihin you are dedicated to make your business work and successful. Thank you for watching. See you on my next video.